kayo, 2 Samuel chapter 4, verse number 4. Basahin ko na lamang po, pakisundan ng inyo pong mga mata. Ito pong sabi po ng Bible. 2 Samuel. 2 Samuel chapter 4, verse 4. Ito po sabi po ng Bible, And Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet. He was 5 years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel, and his nurse took him up and fled. Ito na yung namatay na si Saul and si Jonathan. And it came to pass, as she made haste to flee, that he fell and became lame, and his name was Mephibosheth. Let's pray po. Ama namin Diyos, pagpalain po ninyo ang pangangaral ng inyong salita sa umaga po na ito. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Thank you po sa aming mga ama, ng mga tahanan na patuloy po ninyong pinatitibay, patuloy po ninyong kinokorek, patuloy po ninyong pinalalago upang ang aming sambahayan ay patuloy po naming mapangunahan sa mga bagay na nais po ninyo para po sa amin. The message this morning, O God, is intended for us to see the importance of fathers and also for us to be grateful for our Heavenly Father. Lord, bless the message this morning. In Jesus' name, amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na po. Okay, so the story of 2 Samuel chapter number 4, ito nga yung kamatayan na ni Saul and Jonathan. Okay? So key text lang natin yon, yung chapter 4 verse number 4, but the content of our study will be found on chapter number 9 of 2 Samuel. Kasi nandito talaga yung story about Mephibosheth. Mag-ingat ka sa pagsasalita kasi baka kung anong mabanggit mo sa pangalan na yan. Okay? May tito yan, si Ishbosheth. Okay? Mag-iingat ka dyan. Kung ano-anong mga si Saul talaga, pilyo no? Hindi ganon. Okay? Chapter number 9 of 2 Samuel, look at this. Ito po ang sabi po ng Bible. So, during this time, nakaupo na si David sa trono of Israel. And here's what happened on chapter number 9. And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba, and when they called him unto David, and the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodebar. Then King David sent and fetched him out of the house of Machir, the son of Amiel, from Lodebar. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold, thy servant. And David said unto him, Fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul the father, and thou shalt eat bread at my table continually. And he bowed himself and said, What is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? And the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house. Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land for him, and thou shalt bring in fruits, that thy master's sons may have food to eat. But Mephibosheth, the master's son, shall eat bread always at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. And said Ziba unto the king, According to all that my lord the king hath commanded his servant, so thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table as one of the king's son. And Mephibosheth had a young son whose name was Micah, and all that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth. So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table, and was lame on both of his feet.
Ladies and gentlemen, during those time, if you are a son of the king, it is actually a two-edged sword. On the other hand, mabubuhay ka of luxury. Makakakain mo lahat ng masarap na pagkain. Magagawa mo lahat ng gusto mo. After all, you're a king's son. Okay? That is the benefit. However, kapag bumagsak yung pamilya ng hari, and this time namatay si Saul and si Jonathan because of battle, and another king sat to the throne, yung buhay ng prinsipe na natitira would be at risk. And ang common practice, all family of the king will be executed. Walang matitira. Okay? So it's a two-edged sword. Okay? On another hand, you can enjoy the luxury, pero mag-ingat-ingat ka. Okay? Tingin-tingin ka sa paligid mo. Bakit kako yung mga servant mo, pagtatangkaan ka palang patayin simply because you are a rival to the throne. Okay? So this time, yung ginawa ni David is, okay, after some time na nakaupo na siya dun sa trono, nagtanong siya, naalala niya, meron pa bang natitira sa pamilya ni Saul? And then the servant answered, said, yes, meron pa po, and his name is Mephibosheth. But this time, years later na eh. Nung binasa natin sa chapter number 4, Mephibosheth was only 5 years old. No? Mephibosheth was only 5 years old when his father Jonathan was killed in battle and his grandfather, the king, was killed in battle. But on chapter number 9, yung dating 5 years old, may anak na. Okay? Ano pangalan niya nung anak niya? Mika. Okay? May anak na eh, yung dating 5 years old. So, a lot of years ang lumipas. Decades na probably ang lumipas. And then, Pastor, bakit saka lang naalala ni David? And siguro, hindi inisip din ng servant na magkakaroon pa ng pakialam si David kay Mephibosheth. Why? Because Mephibosheth was lame in both of his feet. Pilay siya eh. Walang pakinabang ang hari sa kanya. Pinag-aaral. Ang galing din talaga ng Bible. Nung pinag-aaralan ko yan, nahulog lang, napilay na yung dalawang paa. Oo, parang gano'n. No, naisip ko. And then, naisip ko yung mga paano kaya kung nahulog si Mephibosheth, tumama yung spine? Oh, 'di ba? Putol talaga 'yon. Paralyzed talaga 'yon. Okay? Kaya ang galing talaga ng Bible eh. 'Di ba? Talagang supported eh. But anyway, okay, nung pinatawag si Mephibosheth, natakot. Okay? Kasi akala niya, isip niya, luhod siya eh. He did reverence. Takot siya. He feared for his life. Pero instead na patayin siya ng hari, pinakitaan siya ng kabutihan. Kaya tandaan natin, Saul, walang ginawa si Saul sa kanyang pamumuno, kundi huntingin si David. Ganun siya kasama. He is more busy, okay, na huntingin si David kesa patakbuhin yung kaharian. Ganun kagrabe si Saul. Pero for Jonathan's sake, dahil sa kabutihan ni Jonathan kay David, okay, yung best friend niya, gusto niyang magpakita ng kabutihan sa natitirang pamilya ni Saul. And basically, this is a great typology of what God did to us. Okay? Through the Lord Jesus Christ, we are an enemy of God. We are sinners. We are separated from the Lord. Makasalanan tayo. Kaaway tayo ng Diyos. Tatay natin si Satanas. Dati niya tayong general. Oh. Pero dahil sa sakripisyo ng Panginoong Kristo, ang Diyos alang-alang kay Kristo nagpakita ng kabutihan para sa atin. Amen. Okay? So this morning, mga tatay, I want you to understand, you are important. Importante yung mga tatay natin. Okay? Kaya si Mephibosheth, ang highlight ng buhay niya, hindi lang siya pilay. Ang highlight ng buhay niya, he is the son of the departed. Anak siya ng namayapa. Okay? He is fatherless and he is lame on both of his feet. Okay? So, mga tatay, I want you to understand that you are important. Importante po kayo, ako, sa kanya-kanya nating pamilya, sa kanya-kanya nating asawa, sa kanya-kanya nating mga anak. Okay? Mga young people natin, Pastor, hindi para sa akin yung mensahe. Look at this. Especially sa mga kababaihan. Okay? Namimili ka na lang din ng makakasama mo, pumili ka na nung magiging matinong tatay para sa magiging anak mo. Diba? Mamimili ka na lang din eh. Tama no? Tama ako? Diba? Kasi yung bata, wala siyang kakayahang pumili ng magulang niya. Ikaw na lang ang mamili ng magiging mabuting tatay para sa kanya. Okay? And syempre, ganun din sa mga
YP boys natin, Pastor, hindi para sa akin yung mensahe, hindi pa naman ako ama. Well, later on, magiging ama rin tayo, whether we like it or not. And we have to develop character, we have to develop personality that can really support our family, worthy to be called a father. Okay? So, father, you are very, very important. Pero tulad yan ang sinasabi ng marami, hindi mo marirealize ang importansya ng isang bagay o isang tao hanggat nandiyan pa siya. Sometimes, mas nare-realize natin yung halaga ng mga bagay-bagay at mga tao kapag wala na siya. Diba? Alright? Kaya the title of the message is, I address this message to what? The title of the message is, To the Fatherless. To the Fatherless. That is the title of my message this morning. Okay? Allow me to read some important facts about the impact of fatherlessness in our society. Okay? Alam po ninyo, may mga pag-aaral. No? Fatherlessness is one of the greatest issue na pinagdadaanan po ng society po natin sa ngayon. Okay? Many countries have seen a rise of father absent due to the following. Maraming bansa ang nakakakita ng kawalan ng ama due to following reason. Number 1, divorce. Yeah, divorce is common in the world. 2 bansa na lang ang walang divorce sa buong mundo, Vatican at Pilipinas. Yeah. So divorce is common. Okay? Divorce, separation. Bakit nawawalan daw ng ama? Maaaring buhay pa yung tatay niya. Okay? Hindi lang death ang nagiging dahilan ng kawalan ng ama. Okay? Maaaring buhay pa yung ama, but he is absent sa buhay ng kanyang pamilya. Okay? So, one of the reason bakit nagkakaroon ng fatherlessness in our world today is due to divorce, separation, abandonment, out of wedlock births, yung naanakan lang, migration for work, pumupunta sa abroad, incarceration, pagkakakulong. Okay? And the fathers who are physically present but emotionally absent. Fatherlessness does not simply mean a father has died or is in the home. A child may have a father living in the same house yet still experience fatherlessness. If there is little involvement, affection, guidance, discipline, or spiritual leadership. Okay? Allow me to mention the effect of fatherlessness sa mga bata. Okay? Sa mga bata, look at this, ito ang epekto. Number 1, emotional and psychological challenges. May mga pag-aaral sa Amerika na nagsasabi na ang mga batang absent ang kanilang mga ama. Okay? Number 1, nakakaramdam sila ng feelings of rejection and abandonment. Mahina ang kanilang tiwala sa kanilang sarili, low self-esteem. Meron silang anxiety and depression. Meron silang pagkahirap magtiwala sa ibang tao. At meron silang anger and behavioral problem. Kaya yung mga bully, ang laging question sa mga bully kung kumusta siya sa bahay. Yung mga bully sa school, yun ang palaging question. Baka kulang ng guidance ng kanilang mga ama. Okay? Another effect is academic difficulties. Karaniwan, siguro mapapatunayan to ng mga teachers natin, karaniwan ng mga bata na walang ama ay mahina sa eskwelahan. They perform poorly in school, have lower graduation rates, experience learning and behavioral difficulties, and less motivated academically. Parang walang gana mag-aral. Bakit? Wala namang tatay na, alam mo yung magpapaalala, walang tatay na babate, "Uy, ang galing ng anak ko." Tuwan-tuwa pa naman yung mga bata kapag ginaganyan sila, di ba? Okay? "Oh, that's my only princess." Tuwan-tuwa yung mga bata kapag ginaganyan mo sila. Pero pagka-absent yung tatay, they less motivated pagdating sa pag-aaral. Okay? Increased risk behavior. Statistically, fatherless children are greater risk of the following. Hindi natin nila lahat, but greater risk. On average, greater risk of the following. Number 1, substance abuse. Maaari silang mag-addict. Delinquency, gumawa ng krimen. Criminal activity. Look at this. Early sexual activity. Okay? Kahit yung online and also teenage pregnancy. Hindi ko sinasabi na lahat ng walang tatay ganito. But on average,
mas mataas yung risk ng mga kabataan na mapasok sa ganitong klaseng sitwasyon kapag walang ama na nagbabantay po sa kanila. Meron silang relationship problems. Bakit? Tingnan po ninyo, ang mga anak natin, tinitingnan nila kung paano mahalin ng tatay nila yung kanilang mga nanay. Okay? Kaya pag paglaki nila, nare-realize nila, ay gusto ko pag maghanap ako ng mapapangasawa ko, gusto ko yung katulad ng tatay ko, mahal si nanay. Pero kapag hindi nila nakita yon sa kanilang pamilya, ng mga kapatid, walang concept of faithfulness. Yung, alam mo yon, yung hindi magloloko, walang concept of love, walang concept of commitment ang isang bata kasi hindi niya nakita sa kanyang mga magulang. Okay? Boys may struggle with masculinity, kaya dumadami yung bading, responsibility, and leadership. And girls may struggle with self-worth, boundaries, and expectations in relationship. Yun. Okay, may effect ah. Okay, effect on society. And because of fatherlessness, no, eto uso ito sa Amerika, mas nag-i-increase yung crimes, may nag-i-increase yung violence, poverty and economic struggles, and look at this, generational cycle. And why is that? One of the greatest danger of fatherlessness is repetition. No, yung isang bata na lumaki na walang ama, karaniwan ganun din na nangyayari kapag bumuo siya ng pamilya. Okay? That is the greatest danger of fatherlessness. Mabuti na lang na mga minamahal, okay? Kung wala tayong ama sa mga oras po na ito, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Why? Because God can be our Father. Okay? Just like what happened in Mephibosheth. For how many years he did not experience to have a father? Bata pa siya, namatay na yung kanyang ama. And nanatili siya doon sa bahay ng mga alipin, doon sa Lodebar. At bilay siya, walang pakinabang ang mga tao sa kanya. Until such time, na hanapin siya ng hari, ipatawag siya. At hindi lang siya pinakitaan ng mabuti, ang sabi po ng Bible, siya ay kumakain sa hapagkainan ng hari, parang tulad sa isa niyang anak. Okay? This morning, no, mga minamahal, I would like to share a message sa lahat ng ating mga mananampalataya, sa lahat ng ating mga member sa oras po na ito. Okay? Maaaring may tatay tayo biologically speaking, but I think for some time we can say na ma-experience din natin no, para tayong fatherless, no. Okay, especially if there is no little guidance, okay, affection and discipline. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon na katulad ni Mephibosheth, una rin tayong nakita ng Diyos. Okay? Bagamat hindi, alam mo yon, hindi replacement, hindi substitute ang church sa pamilya. Hindi ko sinasabi yon ha, hindi substitute ang church sa pamilya, hindi substitute ang pastor sa tatay. Pero, sa biyaya ng Panginoon, kahit papaano, hindi niya hinayaan na ma-experience natin that totally we are fatherless. Because ultimately, God is our Father. Okay? For the preaching this morning, look at this. Baybayin po natin ang 2 Samuel chapter number 9. Number 1, he found by the king. Okay? He is found by the king. You notice na pag binasa mo yung 2 Samuel chapter 9, hindi naunang hanapin ni Mephibosheth ang hari. Hari ang unang naghanap sa kanya, mga kapatid. Okay? This is the good news ng Bible. Ang sabi po ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ay dumating sa mundong ito upang hanapin tayong mga makasalanan at tayong mga nawawala. Diba? He come to seek and to save which are lost. Okay? We love Him because He first loved us. Okay? Yun po ang turo po ng Bible. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Diyos ang unang tumagpo sa atin, mga kapatid. Okay? In the story of the prodigal son, ito, nawalan din ng tatay yung prodigal son. Hindi dahil masama yung ama, minsan may mga ganun din pagkakataon. Nawawalan ng tatay kasi yung anak rebellious.
Hindi po ba? May mga ganong sitwasyon din. Hindi pala, pastor, palaging kasalanan ng tatay. Hindi, kasi it takes two to tango eh. Kung nandiyan naman si father, hindi po ba? Kaya lang, yung anak hindi nakikinabang dun sa ministeryo ng tatay kasi yung anak ay rebellious sa kanyang ama. Katulad ng prodigal son. Okay? So ano nangyari? Pumunta siya sa napakalayong lugar, kapatid. Hindi siya pumunta sa kabilang syudad, hindi siya pumunta sa kabilang city, hindi siya pumunta sa kabilang kanto. Ang sabi po ng Bible, into a far away country. Oh, nagwalwal, nagpaka-ano-ano talaga, nagpakalayo-layo. Kasi ayaw niya na makakarinig siya ng kahit ano sa bahay niya. Ayaw niya na sasabihin, makakabalita siya ng kahit na ano. Ayaw niya ng kahit ano, anything to do with his family. Ayaw niya. Eh nung nandoon na siya, yun yung humor ng Diyos, kapatid. Ganun yung tindi ng Panginoon. Bakit? Kung kailan namang malayo na siya, at kung kailan naman ubos na yung ari-arian niya, at kung kailan naman talagang subsub na siya, at kung kailan naman wala na talaga siyang kasama, dun pa nagkaroon ng taggutom dun sa lugar. O, yun yung sinasabi ng Bible, na kapag ka hindi ka maingat, nawalan ka na nga, mawawalan ka palalo. Hindi ka maingat eh. Yun ang tinuturo ng Bible. Okay? Pero ang maganda dun sa prodigal son, and when he came to himself, nung natauhan siya, ang na-realize niya, pambihira, sa bahay ng aking ama, maraming alipin, tapos ako ngayon kumakain ng pagkain ng baboy. Alright? Yun ang sabi niya. Pambihira, sa bahay ng aking ama, maraming alipin. Pero heto ako. Kumakain ako ng pagkain ng baboy. Nagdesisyon siya na bumalik. Nagdesisyon siya na bumalik. Okay? Alam niyo kung ano nangyari? And when he was still afar off. Sa Tagalog, nung malayo pa siya, nakita siya ng ama. What does it mean? So now, ang akala natin, ang unang nag-first step, yung prodigal son. Yun ang akala natin. Kasi when he came to himself, nung nagkaroon siya ng realization, na una siyang umuwi ng bahay, hindi, kapatid. Kasi habang malayo pa siya, nandoon na yung ama. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, day after day, after day, after day, after day, naghihintay yung tatay sa muling pagbabalik ng kanyang ama. Amen. Diba? Look at this, no, ladies and gentlemen. Look at this. Okay? Look at this. Hindi tayo ang unang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang unang kumatagpo sa atin. Okay? Same is true with what happened to Mephibosheth. Hindi siya ang unang humanap sa hari. He is found by the king. Okay? Secondly, no, mga minamahal, along the way, ang pangako ni David, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul. Yun ang sabi niya. Alright? Hindi lang siya basta dadamitan, hindi lang siya basta pakakainin, hindi. Lahat ng ari-arian ni Saul, ibabalik ko sa iyo. Okay? And what is that? Number one, he is found by the king. Number two, he is favored by the king. Binigyan siya ng pabor. Okay? Look at this. If God will be fair, kung magiging, sabi ko nga, the last thing that you may want is God to be fair. Ayaw mong magiging patas ang Diyos. Kasi kung magiging patas ang Diyos, lahat tayo wala rito. Lahat tayo nasa impyerno. No? And that is why huwag natin sasabihin, God is unfair. God is unfair. Praise the Lord, God is unfair. Bakit po, Pastor? Kasi kung patas ang Panginoon, we don't have any business being here. Lahat tayo nasa impyerno. Lahat tayo wasak ang buhay. Bakit? Lahat tayo makasalanan eh. Hindi po ba? Kaya wag mong titingnan yung kapwa mo. Yaan, si Kim, she has no business being here. Bakit? Makasalanan siyang lubusan. No. You don't want God to be fair. Okay? Praise God is unfair because God is gracious. Okay? Bakit? Anong ibig sabihin ng grace? Undeserved and unmerited favor. Look at this. Si Mephibosheth is, anong karakteristik niya? Lame. Pilay. Okay? And during those time, walang IT doon na, work from home. Walang ganun. Okay? Na yung BPO, na sumasagot ka lang ng kahit nakaupo ka maghapon doon sa wheelchair. Walang ganun. It is manual labor everything. Manual labor. Okay? It's either you are a shepherd, okay? You are a soldier,
you are a king, you are a farmer, everything it involves manual labor. Kung tutuusin, walang pakinabang ang hari kay Mephibosheth. Okay? Kung iisipin mo, there is no reason, there is no logical explanation bakit kinakailangan ampunin nung hari si Mephibosheth. Okay? Biyaya lang talaga. Grasya lang talaga for Jonathan's sake. Okay? Hindi ba? Ganyan din ang nangyari sa atin. Look at this. Walang mapapala ang Diyos sa atin actually. Ako, hindi ako niligtas ng Diyos dahil pogi ako. Walang pakinabang ang Diyos sa akin. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa maibibigay natin. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil sa magagawa natin. No. God save you because of His grace. Biyaya lang talaga ng Panginoon. No, kasi imagine mo, brad, no, pagdating natin sa langit, no, pagdating natin sa langit at ang kaligtasan mo nakabase dahil magaling ka, o pogi ka, kaya ako nandito sa langit kasi magaling ako. Okay? Lahat talaga talagang perfect ako. No? Talagang kaya ako nandito kasi ako talaga the best. Hindi. Kaya tayo mapupunta sa langit kasi pinatawad lang tayo. Okay? That is justification, yung tinuturo ni Brother Carlos kanina, yung justification. Ang ibig sabihin ng justification, inaring ganap. Okay? Hindi ibig sabihin, hindi ka nagkasala. Nagkasala ka, for all have sinned. We are really guilty. Okay? And we deserve judgment. We deserve condemnation. We deserve hell. Okay? But because of the Lord Jesus Christ, because of His suffering and death on the cross of Calvary, pinatawad tayo ng Panginoon na para bagang pag humarap ka sa Diyos sa oras ng iyong kamatayan, na para bagang hindi ka nagkasala at all. That is justification. Okay? Justification, it's not merely pardon. Kasi pag pardon, nagkasala ka, pinatawad ka lang. Ang justification, binura talaga yung record mo because of the account of Jesus. That is grace. Okay? He is favored by the King. Biyaya ng Panginoon kung bakit tayo narito. Okay? Na I appreciate yung sinabi ni Mephibosheth. Why is it? No, yung sabi niya, na sinabi niya sa verse number, yung sinabi ni Mephibosheth doon sa isang verse, no? Okay? On verse number 8, what is thy servant that thou shouldest look upon such as a dead dog as I am? I appreciate it. Nung nabasa ko yung bihira, dinurog yung puso ko, Lord. Anong pakinabang mo para sa isang patay na aso na tulad ko? And imagine yung aso nung unang panahon, unclean animals yun. An Israelite has no business na magkakaroon ng aso. And ang tingin ni Mephibosheth sa kanyang sarili, hindi basta aso, dead dog. King, anong pakinabang mo sa akin? I'm just a dead dog. Sabi niya. He recognized his frailty. He recognized na, King, wala kang magpapala sa akin. What is this goodness? Anong klaseng kabutihan ito ang pinakita mo sa akin? Okay? Look at this. Habang ako nag-aaral ng theology, kapatid, mas lalo ko nare-realize kung gaano ako kaliit. Ganun pala mga minamahal, as you grow older in the Lord, as you grow older in the ministry, mas lalo mong nakikita kung gaano ka kawalang kwenta, kung gaano ka kawalang saysay, kung gaano ka kaliit, kung gaano ka kapangit, kung gaano ka kawalang kwenta, kung gaano ka kababaw, kung gaano ka karumi. That is my realization. No? As I grow older, wala na yung magaling naman ako mag-preach, wala na yung magaling naman ako kumanta, wala na yung may itsura naman ako, walang ganon. As you grow older in the ministry, ang lagi ko nakikita kung gaano kalala, kung gaano kagrabe yung sitwasyon ko bilang isang tao. And yet, in spite of that, the Lord saved me. Amen. Kaya yung sinasabi nilang pagligtas na gagawa na lang daw ng mabuti. That principle is wrong. Gagawa ng masama. Sorry, pagligtas na gagawa na lang ng masama, total ligtas pa rin naman. That's wrong. Okay? It might be doctrinally sound, but ethically and practically wrong.
No? Kaya pag nagsishare ako ng gospel, hindi ko sinasabing kahit pumatay ka, ligtas ka pa rin. That's ridiculous. It might be doctrinally sound, right? Kahit mang-rape ka, Brad, ligtas ka pa rin. No, it might be doctrinally sound, but is practically and ethically wrong. Ang itinuturo natin, bro, kung naligtas ka, paglingkuran natin ang Panginoon. That is right. Okay? Bakit? Kasi ang sabi nga ng Bible, did you know that the goodness of God leadeth you to repentance? Kapag nare-realize mo na lahat ng meron tayo, pabor lang ng Diyos. Lord, this is your favor. Okay? And even in the ministry, kapag ka bumabalik yung mga memories sa Facebook, bumabalik yung memories. Kaya, okay talaga na nagpipicture tayo eh. Okay talaga eh. Kasi, it reminds you of your past. It reminds you of what the Lord did to your life. On the early stage of ministry, imagine that, serving God sa ilalim ng puno. Imagine that. Dala-dala namin yung mga upuan, yung piano na may battery, so on. Imagine that. Then nalipat kami dun sa puro tae na isang bahay, bubong lang ang meron, yung paligid, loob at labas, puro tae ng tao at hayop. Imagine that. Nakikita ko pag namin, bumabalik yung memories, nagpa-flashback, Lord, napakabuti mo. Lahat ng ito, pabor lang sa'yo. Lahat ng ito, pabor lang. You realize how blessed we are na nakakilala tayo sa Panginoon. Kapag bago-bago pa tayo sa pananampalataya, hindi na akala natin parang, okay, salvation, tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. But as you grow older in the faith, nare-realize mo yung pabor na ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen. Na we are just really a recipient of His grace. Mephibosheth, favored by the king. And lastly, number 1, he is found by the king. Okay? Kita siya. At ano yung pangako? Ito yung gusto natin. Pag-baptist, gustong-gusto natin to. Bakit? Number 3, he is fed by the king. Pinakain siya ng hari, kapatid. Okay? Anong ibig sabihin nun? Hindi lang siya basta tinrato ng tama. Tinrato siya bilang anak. Kumakain siya sa hapagkainan ng hari, hindi parang isang bisita, hindi parang isang stranger. Ang sabi ng Bible, parang tulad sa isang anak ng hari, kapatid. Mephibosheth doesn't have any business being there. He is the grandson of Saul. And kilala mo si Saul, walang ginawa yan kundi huntingin si David. Okay? And if David executed Mephibosheth, kung minorder, kung pinatay ni David si Mephibosheth, wala magrereklamo. For them, that is the right thing to do. That is a rival to the throne. Okay? Yun ang tama lang sa kanya, walang magrereklamo. And yet, hindi ginawa ni David, tinrato pa niya bilang anak niya. Okay? Tulad ng sinasabi ko, nung pinatawad tayo ng Diyos, okay na yun. Yung hindi ka mapupunta sa impyerno, okay na yun eh. Pwede naman ligtas ka, hindi ka mapunta sa impyerno, doon ka lang sa gitna. Lutang ka lang sa gitna, sa pagitan ng heaven. Oh, at least, doon ka lang sa purgatorio. Okay, pwede naman yun eh. Di ba pag tayo, meron tayong kaaway, minsan okay na lang din yung, alam mo yun, yung casual na lang. Pero ito, tinrato niyang anak. Imagine that. He is fed by the king. Okay? Kumakain siya dun sa hapagkainan ng hari. And yung pagkain ng mga minamahal, it talks about intimacy. Kasi di ba pag sa hapagkainan, I don't know about you, pero dapat ang pamilya talaga sabay-sabay kumakain eh. Okay? Kaya lang minsan nagiging problem ko din, problem din namin, kasalanan ko rin to. Minsan, sabay-sabay nga kaming kumakain, nakaharap naman ako sa cellphone. Ganon din, yung utak nasa ibang lugar. Ay nagagalit yung misis ko sa akin eh. Di ba? Pero kapag doon kasi sa hapagkainan, doon nag-uusap yung pamilya eh. No? It talks about intimacy. Okay? Nag-share kayo ng mga nangyayari sa buhay, sa eskwela, sa trabaho, and so on. Okay? And Mephibosheth belongs to the table of the king. He is fed. Okay? And, mga minamahal, tayo spiritually speaking, hanapin mo nga Del yung Abba Father. Yung Abba Father. It's found in Romans, meron din yan sa Galatians. Yung Abba Father. Okay? Anong Abba? Okay? Hindi Abba
Ay, tama, pakipost. Meron sa Galatian, meron sa Romans. Abba Father. And that is very nice kung anong ibig sabihin ng Abba Father. Okay? Abba Father, okay? Ang Greek word ng father ay pater. No, kaya nga yung pateriology, the doctrine of the father. Paterno means father. Okay? Ano sabi? For ye have not received the spirit of bondage again. You are not a slave anymore, but have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Okay? The Greek word of father is pater. What about Abba? Ang ibig sabihin ng Abba, ang translation niyan sa English is also father. Wait. Pastor, bakit pinaghiwalay pa yung Abba sa father? Bakit father? Alright? Bakit ni-retain yung Abba? Kasi yung Abba, hindi sapat yung salitang father para i-describe yung salitang Abba. Okay? Yung Abba, na bagamat father din naman yung ibig sabihin niya, but it talks about intimacy. It talks about closeness. Katunog yan ng yung isang batang babae o isang batang lalaki kapag tinatawag niya yung tatay niya with affection. Tay, daddy, pa, something like that. So that is the meaning of Abba Father. Look at that. We are not only the servant of God, but when God adopted us into His family, nung tinanggap natin si Jesucristo, hindi lang basta legal yon, kapatid. Hindi lang basta legal na inampun ka ng Diyos and that's it. It talks about intimacy. Abba, Father. We are fed by the King. Okay? We are fed by the King. It talks about closeness. It talks about intimacy. I don't know about you, hindi ba? Dapat kapag nakikipag-usap tayo sa tatay natin sa langit, iniiyak talaga natin sa kanya lahat eh. Kasi He is not a distant Father na hindi lang siya basta Father into title. Let us talk to God that as if He is really our Father. Amen. So sometimes we talk to God na as if God is only our boss. And Lord, kailangan ko ito, kailangan ko yan, and so on. No, when you talk to God, treat Him as your Father. Okay? A close Father. You can talk about everything. Kung masama loob mo, sabihin mo sa tatay natin. Okay? If there is any pain, let us be honest sa ating tatay sa langit. Because He is really our heavenly Father. Okay? Number 1, He is found by the King. Hindi siya ang unang humanap sa hari. Hari ang unang naghanap sa kanya. Okay? Number 2, He is favored by the King. Nakatanggap siya ng grasya mula sa hari. Gayon din tayo sa ating Panginoon. And number 3, He is fed by the King. To the fatherless, this is our conclusion. Look at this, no? It's nice. It's good to see, no, mga minamahal, that a fatherless found a father in a king. Okay? The fatherless found a father in the king. And I think, ganun din tayo eh. Okay? Probably some of us doesn't have a biological father na is around. Pero we thank God that we can found a father in the king. Okay? God is our Father. Okay? At ginagamit ng Diyos yung pastor, yung ating mga mentor, yung mga gumagabay sa atin, yung ating church per se. Again, this is not a substitute for an actual father, but we praise God na yung guidance na galing sa spiritual father natin dumadaan sa mga tao na ito. Okay? In practical application nito, una sa mga bata, sa mga young people natin, sa mga asawang babae, mahalin natin yung mga tatay ng pamilya. No? Bakit?
Kasi sinasabi ko, hindi mo marirealize ang importansya ng isa hanggat nandiyan pa siya. Pero pag nawala, kaya nga, mga tatay, pinatay ko muna kayo ngayon. Okay, para makita kung gaano kahalaga ang isang ama sa buhay ng isang pamilya. Okay? Pero sa mga tatay, papayagan ba natin ang ating mga anak na maging fatherless? Papayagan ba natin ang ating pamilya na, yes, we may be there, physically speaking, pero papayag ba tayo na maranasan nila yung pagiging fatherless because we are emotionally and spiritually absent? No? Di ba mga tatay, mga men natin, mga young people, boys, no. Okay? Kinakailangan i-develop natin yung qualities and characters na nais ng Diyos para sa atin so we can provide an actual father for our family. Okay? The fatherless found a father in the King. Okay, so this is the message for us this morning. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. We are so grateful, God, that you are indeed our Father in heaven, our Heavenly Father. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal po ninyo sa amin. That in spite of the absence of guidance and protection and discipline, you are there, O God, para magsilbi po naming Ama. Maraming salamat po. And help us, Lord, to be a father sa aming family, sa mga tatay po namin. Tulungan niyo po kami na makadevelop ng spiritual maturity, O God, nang sa ganon, Panginoon, hindi mawalan ng mga butihing ama ang aming mga pamilya. Help us to lead our own family. Huwag sanang umabot dun sa punto na kami pa yung ililid ng aming mga anak para pumunta sa church. Bagkus bilang mga tatay ng tahanan, it is our duty na i-lead ang aming mga pamilya palapit po sa inyo. This Father's Day message, Lord, is not intended to hurt our father, but it is intended to help us realize the importance and role of a godly father in our family. Lord, help us to develop a heritage of faith. Nang sa ganon, yung aming mga anak, meron po silang mga susundan, meron po silang lalakaran, Panginoon, meron kaming iiwanan ng mga marka na pwede po nilang lakaran. And Lord, we are so grateful for the godly father out there, for our godly parents. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanila for influencing us, for leading us, for guiding us, na mas lalo pong mapalapit po, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po. And Lord, yung pain of fatherlessness, yung bigat ng kawalan ng isang ama, alam ko, Panginoon, papalitan po niyan, O Diyos, ng experience o ng karanasan na ikaw ang aming Ama sa langit. So Lord, help us to always recognize that you are indeed our Heavenly Father. Thank you so much, Lord. This is my prayer. In Jesus' name, amen.